No, kumusta ka? Eto ulit si Ate Rai at tayo na naman ulit na magkasama kasi nga yung mga sumunod natin o I mean yung mga nauna nating mga episodes kasi makakasama natin din yung mga guest and I do hope may natutunan kayo sa kanila kasi sunod-sunod yon. And syempre iba-iba yung topic, so iba-iba yung laman o mensahe na gusto nilang iparating sa atin tungkol sa mga karanasan nila sa kanilang career and sa mission nila in life. Pero right now, espesyal ang episode na ito dahil bukod sa nakikita nyong ibang setup natin right now, sinaselebrate lang naman natin ang araw na to. Sa totoo lang, itong episode na to, pinag-isipan ko pa nga kung dapat ko bang gawin to sa mismong araw ng Pasko. Pero naisip ko rin na parang pahihirapan ko yung sarili ko dahil i-edit ko pa siya at lilinisin hanggat maaari. So ayoko naman na mag-cramming na naman sa totoo lang because I'm the only person doing all these things. So it's a lot of hard work to do. It's a lot of work actually. And hindi kakayanin ng ating powers na gawin yon na isabay ito sa mismong araw ng Pasko, lalo na't ako'y napagalitan ng aking mama. Dahil ang sabi niya, o baka iki magtatrabaho pa sa araw ng Pasko, sa 24, alam mo naman na yun ipaggalang sa ating Panginoon. E di syempre ako, napatawa na lang ako, gawa nga ng iba kasi. Kanina nga napagsabihan na nga ako ng aking mama dahil nga lagi niya ako nakikita na nagtatrabaho umaga hanggang gabi. Well, hati talaga yung oras ko technically and hindi ko siya masisising mag-alala sa akin dahil nga lagi niya ako nakikita na may daladalang laptop kahit ako ay tumitigil para maging taong tindahan sa tindahan namin. Pero set aside muna natin ang mga yan. Dahil ngayon, ang gusto kong pag-usapan sa episode na to ay ang ating celebration ngayong Pasko. Ito, alam nyo naman na ang Pasko ay nangyayari lang isang beses sa isang taon. At napaka-special dito sa atin, hindi lang sa akin, sa ating lahat. Bakit? Kasi naka-sale yung mga regalo, naka-sale yung mga bilihin, marami kang bibigyan ng regalo. Ito ay more on bigayan para sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga minamahal sa buhay, at sa iyong sarili. So ito, bilang pag-alala lang din sa kaarawan ng ating Panginoon. Dahil kasi sa relihiyon namin, ako ay Romano Katoliko, sineselebrate namin ang araw ng Pasko o araw ng pagkabuhay o kapanganakan ni Jesucristo tuwing December 25. So, ang December 25, talagang nakatatak na yun sa kalendaryo. At dyan, lumalabas yung pagbibigay buhay natin sa isa't isa. Pinaka-special na holiday ito bukod sa bagong taon. Dahil dito natin inaalala na muling nabuhay, muling bumalik sa mundo ang Panginoon. Ano bang natatandaan nyo kapag araw ng Pasko? O kapag malapit na ang araw ng Pasko? Kasi nung panahon ko, kala mo matanda na. Kumbaga, nung kabataan ko kasi, malinaw sa memorya ko. Hanggang ngayon, makulay ito sa aking memorya na kapag araw ng Pasko o kapag malapit na ang Pasko, laging pinapatugtog dyan yung mga Christmas songs o yung mga kanta ng ABS-CBN tuwing malapit na ang Pasko. Parang yun yung hudyat na papalapit na, malapit na, masaya na tayo, ganito. So, tanda ko na yung kanta yung
Ang nagsindi nitong ilaw. Yon, yung kantang yon, isa yan sa mga kantang bumuo. Bumuo sa pagmamahal ko tuwing araw ng Pasko. Mararamdaman mo kasi ron yung espiritu o yung excitement kapag malapit na ang Pasko. And then ito pa, maraming nangangaroling. Kapag kasi malapit na ang Pasko, laging pinapatugtog dyan yung mga Christmas songs. Kahit September pa lang, talagang, grabe yung ingay sa kapitbahay. Talagang bare months pa lang, nagsisimula pa lang ang bare months ay todo ang patugtog ng mga Christmas songs. Pinagpaplanuhan na dyan ano yung ihahanda, ano yung magandang ibigay sa mga inaanak, sa mga kamag-anak, 'di ba? Kung pera na lang o regalo. And then, tanda ko nung bata pa ako kapag nangangaroling kami, pabibo palagi sa pagkanta. Minsan, may mga bahay na nagre-request na magsayaw. So, syempre kami, mga bata kami bibong-bibo. So, pabibuhan. I mean, kailangan na ibigay mo yung yung giling mo, yung graceful mo sa pagsasayaw hangga't maaari. Dapat full energy, ganon. Kasi kapag bibo ka o kapag full energy, bigay todo ka sa pagsasayaw, mas malaki yung iyong aginaldo o yung mapapamaskuhan mo. Ang pinakamataas na natanggap ko sa pangangaroling, kasi hindi naman ako palagi sumasama sa mga pinsan ko kapag nangangaroling. Kapag pinayagan kami ng mga magulang namin. Pinakamataas ko na ata sa akin is around 100 pesos. O minsan umaabot pa ng 200 to 300 kapag masipag magbigay o talagang tuwang-tuwa sa amin yung mga bahay na napapamaskuhan namin. Yun yung masayang alaala ko kapag nangangaroling. Dahil ibig sabihin na-appreciate ng mga tao yung hirap na ginagawa namin sa pangangaroling o sa pagkanta. And then, meron kaming dala-dala na pangkalanseng na mga tanzan. Yun yung mga pinirat na tanzan, yun yung gagamitin namin na instrumento para may sasabayang kaming tunog o rhythm kapag kakanta kami. Ang diwa kasi ng Kapaskuhan, isa yan sa mga hindi malilimot-limutan. Basta pag pumatak ang September o pag pumatak ang bare months, isa yan sa mga pinagdiriwang natin dahil nandyan na yung mga bonus, mga sale. Iisipin mo na agad kung ano yung ireregalo mo, yung Christmas party na pinaghahandaan nyo, yung mga pwede nyong gawing bakasyonan o mga lugar na gusto nyong puntahan, ano yung gusto nyong ihanda tuwing Pasko. Kaya samut-sari yung dala ng diwa ng Pasko sa atin. Isa kasi to sa mga matagal nating hinihintay sa isang taon. Sa buong taon, ang araw ng Kapaskuhan ang siyang nagpapahiwatig ng purong pagmamahal o purong kaligayahan at pahinga na nilalaan natin sa sarili natin. Ang araw ng Kapaskuhan kasi, isa ito sa mga selebrasyon na mahirap limutin. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay ng dahilan sa atin para magsama-sama. Bukod sa mga okasyon, syempre sa mga birthday or sa mga iba pang araw, sa Pasko mo kasi mararamdaman na may aabangan kang mga regalo May aabangan kang aginaldo, na pamaskuhan, may mga mamimit kang mga kaibigan, mga mahal mo sa buhay, at pwede kayong magsalo-salo. Kahit sa munting handa na meron sa lamesa nyo. Napakapuro ng emosyon na nararamdaman natin tuwing Pasko.
Kaya nga sa'kin, ngayon na nagkakaedad na ako o ngayon na tumatanda na ako, siguro 'pag tumatanda ka na talaga, nag-iiba na yung presence ng mga bagay na dati mong pinaghahandaan o excited kang mangyari. Kasi sa nararamdaman ko ngayon parang medyo hindi ko ma-describe na mabuti. Parang hindi mo na gaano ma-enjoy, eh. I mean, not gonna lie, pero parang na-lessen ng konti yung excitement or yung sayang inaabangan ko tuwing Pasko. Kapag papalapit na yung Pasko, mas nararamdaman mo yung excitement. Ngayon kasi parang medyo laylo ng konti yung mga ganitong ano, siguro gawa ng may mga na-encounter tayong issues o mga bali-balita. Lalo na sa nangyari nga nitong nakaraan, medyo apektado pa rin kami sa pagkawala ng aming unang guest. Kaya medyo malungkot pagse-celebrate namin ng Pasko. Dahil isa sa mga importanteng tao, si Sir Jeff, dito sa Turning 25. Kaya sobrang nakakabigla ang December na 'to para sa akin. Dahil unang-una, ang daming pagbabago. Ang dami kasing mga tradisyon na mararamdaman mo na talagang utay-utay na nawawala, eh. Siguro sa paglipas pa nga ng panahon baka tuluyan ng mawala pero sana maibalik. Kaya nga parang pakiramdam ko, ngayon dumarating na ang Pasko, nawawala na yung essence niya na naramdaman ko noong bata pa ako. Nakakalungkot isipin kasi dahil ang dami natin kasing napagdaanan and dahil dun, sobra tayong naapektuhan. Na ultimo, yung pagse-celebrate na nga lang ng Pasko ay nakakapangdalawang isip pa. Siguro nga talaga 'pag tumatanda ka na nag-iiba-iba ka na, eh. Nakakalungkot isipin na yung dating inaabang-abangan mo, kasi ito yung pinaka-hinihintay mo lalo na nung panahon ng mga bata ka pa. Ang dami mo kasing matatanggap, eh, tuwing Pasko. Pagdating ng umaga, 6:00 pa lang, 6:00 pa lang o 5:30 may nangangaroling na, may nangangatok na. Namamasko po, 'di ba? Siyempre, yung mga bahay o kapitbahay natin nakahanda na yung mga pambigay nila sa Pasko. Mga candy, minsan may mga laruan pa nga, minsan may pera. So lahat ng bahay na yan mahihingan mo ng pamasko o aguinaldo. Siguro nga 'pag tumatanda ka lang talaga, eh, napapaisip ako, eh. Napapaisip ako na nag-iiba na nga talaga ang tingin mo sa mga bagay na nakagawian mo kapag tumatanda ka na. Parang hindi ko gaano ma-enjoy, pero ang nararamdaman ko is I'm at peace. Mas masaya ako na nakikita ko yung iba, especially yung mga bata na masaya tuwing Pasko kasi nararamdaman ko sa kanila yung diwa ng Pasko na inaabang-abangan ko noon. At hindi lang yon, tuwing Kapaskuhan talaga. Tanda ko noon, eto nagre-reminisce na naman tayo. Pero gusto ko lang ibahagi na iba pa rin talaga ang sitwasyon noon ng Pasko. Nakaka-miss. Itong mga tradisyon kasi na nakagawian natin sana hindi sila mawala. Tulad na ng pangangaroling o tulad na lang ng pagkanta, Christmas party, yun yung mag-anak. O itong mga bagay na sama-sama
hinihintay ang pagsapit ng 12:00 para sa Noche Buena. Ang natatandaan ko noon talaga 'pag Noche Buena masarap lagi ang pagkain. Talagang minsan mo lang matitikman yung mga pagkain na handa niyo. Kasi yung Noche Buena, iyan kasi yung yung mga handa na talagang kailangan mong pag-isipan. Ito yung mga pagkain na gustong-gusto mo at ito yung mga pagkain kasi na sumisimbolo sa pagsasama niyo sa hapagkainan. Ang saya sa damdamin. Ang saya sa damdamin kapag sine-celebrate mo yung Pasko na walang worries or alam mong masaya ka kahit na iba na talaga yung takbo ng mundo ngayon o kapag tumatanda ka na talaga. Ngayon na Kapaskuhan, siguro ang mahihiling ko lang ay 'wag niyong kakalimutan ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya tuwing Pasko. Hangga't maaari magsama-sama pa rin kayo. Napakaimportante na may get together kayo. Kasi sa araw ng Pasko, napakabango ng simoy ng hangin. Hindi bango na literal, metaphorical. At maintindihan mo yon. Hindi ko na kailangang i-explain. Maintindihan niyo na kung bakit. Basta kapag tuwing Pasko, ang lagi kong naaalala dito ay araw ng pagmamahal at araw ng bigayan. Alam mong genuine yung mga taong nagbibigay ng regalo at ramdam mo sa pagbibigay nila na kahit gaano man kalaki o kaliit o kahit ano pa man ang kaya nilang ibigay, ramdam na ramdam mo na tunay at puro yung saya na nilaan nila para doon. Ito nga yung sinasabi ko kanina pa na napaka-pure ng emotions natin tuwing Pasko. Kasi ramdam mo niyayakap din kasi ng maraming tao yung saya at excitement na nararamdaman mo. Ito kasi lulubos-lubusin mo na bukod sa mismong bagong taon. Kaya nga itong Kapaskuhan, let's make it memorable. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin, sana wag nating kakalimutan na i-celebrate pa rin ang Pasko sa paraan na gusto natin, hindi sa paraan na napipilitan tayo. Sa paraan na kung ano yung kaya natin at kontento at maging masaya. Kasi ito nga yung araw ng pagkabuhay ng Panginoon. Pero sana ngayong Pasko, magkaroon tayo ng pagsasalo-salo. Pagsasalo-salo sa kasiyahan na matagal nating kinikimkim sa ating sarili, purong pagmamahal at genuine na pagbibigay sa kung ano yung kaya mo. Kung kailan malamig ang simoy ng hangin, parang kakaiba ang takbo ng damdamin. Ganon, tumula. Kasi totoo, kakaiba yung takbo ng damdamin ko ngayon o laman ng puso ko ngayon. Sana lang, pagdating ng panahon, maituloy pa natin yung mga tradisyon. Tulad nila ng pangangaroling, pagbibigay ng regalo, o pagsasalo-salo kasama ang ating mga mahal sa buhay sa hapagkainan. Kasi ito yung mga important moments na nakatatak talaga, nakaimprinta tuwing araw ng Pasko. Sana hindi natin mabaliwala ang halaga ng Pasko sa sarili natin. O pagbibigay galang sa araw na to. Iba man ang relihiyon o iba man ang pananampalataya, pero sana magkaroon tayo ng pagkakaunawaan o pagrespeto. Medyo nabablangko ko, di ko alam kung anong gusto ko sabihin.
Kasi nagninilay-nilay ako sa oras na 'to. Pero eto, naisip ko lang ngayon lang saktong umano. Well, siguro nagpapasalamat ako dahil nga ang tema nito ay pagbibigay. Nagpapasalamat ako na lagi akong nabubuhay araw-araw. Laging binabalik sa'kin o binibigay sa'kin ng Panginoon ang buhay ko pagkagising. Kasi isa 'to sa mga hudyat hudyat o senyales o mensahe sa'kin ng Panginoon na magpatuloy lang ako sa dapat kong magpatuloy. At grateful ako na araw-araw na nabubuhay ako sa mundo, nagigising. Isang malaking regalo, pag-asa para sa'kin yon. Dahil napakahirap, napakahirap kapag binawi na sa'yo yung buhay mo. Kapag bigla ka na lang nawala ng hindi mo alam. At alam mong may mga bagay ka pa na gusto mong subukan, pero hindi mo na magagawa pa. Ang lagi ko kasing naririnig sa Pasko ay pagkabuhay. Pasko ng pagkabuhay, pagkabuhay ni Jesus, kapanganakan ni Jesus. At ang laki ng inclination, impact ng pagkabuhay natin sa araw-araw. Kaya nga hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kasi, alam mo yun, araw-araw kang binibigyan ng pagkakataon o ng pag-asa na tumuloy o gawin mo yung mga gusto mong gawin o dapat mong gawin. Kasi, binibigyan ka pa ng pagkakataon para magpatuloy. Kaya nga naniniwala ako na hanggat may mission ka pa at hindi mo pa nakukumpleto o nagagawa o natatapos o naging successful ka ron, hindi ka pa tatawagin. Kaya nga siguro yung iba, naalala ko lang, may iba kasi na kung kailan matanda na o kung kailan nakahiga na lang, naghihintay ng pagtawag sa kanila. Doon lang pumapasok sa isip nila na sana pala nung malakas pa ako, nagawa ko yung mga bagay na ganito para hindi ko pagsisisihan. Nakakapangsisi na hindi ko tinaray itong mga bagay nito. At ngayon, na hindi ko na sila magagawa, wala na akong magagawa. Lagi ko yung naririnig, lalo na sa mga matatanda na may hina o mahina na ang pangangatawan. Kasi ang dami nilang gustong gawin. Pero mas inuna kasi nila yung pangangailangan para mabuhay. Mahirap mabuhay sa mundong to kapag walang tao ni isa ang gustong tumulong sa'yo. O ang hirap kasi kapag ikaw lang. O may mga responsibilidad at obligasyon ka na kailangan mong gampanan. Kaya nga pumasok ngayon pumasok sa isip ko yung mga napag-usapan namin ng mga mahal ko sa buhay. Nahihirapan sila. At some point, medyo nahihirapan sila na matukoy kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. And then, ito pa nga, may nakita akong thread, na parang ngayon na matanda na sila, parang ngayon lang, hindi na nila alam kung saan sila pupunta o ano yung dapat nilang gustong gawin. Parang hinihintay na lang talaga na mag-asawa na lang sila, ganto ganyan. Magkaroon na sila ng parang yun na lang yung nakikita nilang papel ngayon. Parang doon lang pumasok sa utak ko na nakakalungkot dahil yung passion, dahil na rin sa hirap sa buhay,
nalilimutan na rin ng iba yung passion nila sa mga bagay na ginagawa nila noon. Sa araw-araw na nabubuhay sila sa mundo. Sa araw-araw na kinakaharap nila yung mga problema. Parang utay-utay na nawawala sa kanila o sa landas nila yung mission, yung passion nila sa isang bagay na gustong-gusto nilang gawin. Kaya nga parang doon ko nakikita yung meaning kung bakit patuloy ka pa rin sa paggising dito sa mundo. Medyo malalim to. Kasi hanggat hindi mo pa nagagawa yung mission mo, hindi ka pa talaga tatawagin. Kaya nga araw-araw ka nabubuhay kasi araw-araw kang binibigyan ng pag-asa at pagkakataon na subukan o gawin to. Supposedly, itong message na to ay sasabihin ko dapat sa next episode pero siguro deserve nyo nang marinig to. I think kaya rin tayo nabubuhay dito at nabibigyan ng buhay at pagkakataon ay para ma-experience natin to. Itong sitwasyon, itong pagkakataon, itong nasa katayuan natin ngayon. Lahat ng ito experience na lang. Kaya nga hanggat nabubuhay ka pa, hanggat pinabalik pa sa'yo at nagigising ka pa araw-araw, gawin mo na yung mga gusto mong gawin. Para wala kang pagsisihan sa huli. And kung natatandaan nyo yung previous episode ko, ano bang episode yun? 5? I think yung marami akong sinubukan na mga skills pero hindi ako nagtagumpay sa mga yun. I think ang isa sa mga reason kung bakit nasubukan ko yung mga bagay na yun o napadpad ako sa mga yon, sa mga path na yon is para na-experience ko sila. Well, you are bound to experience this. So while you're here, habang nandito ka, lahat ng mga yan ay nakatakdang maranasan mo. Yung hirap, yung success, yung pagkakamali, simple wins or losses or small achievements, talagang nakatakdang mangyari ang mga yan. And katulad din sabi ko kanina, you're here for the experience. So, katulad din na sinasabi ko last time, gawin mo na yung gusto mong gawin. And hindi lang yon, i-risk mo na kung ano yung dapat mong i-risk. Kasi nandito ka pa eh. Huwag mo na sayangin yung pagkakataon o yung pagbibigay sa'yo o palagi yung pagising sa'yo. Kasi kaya ka pa nandito, hindi naman sa pagmamarunong, pero ito lang din yung nahinuha ko eh. Ngayong taon, itong buong taon na to, you are bound to experience all of this. Nakabound ka, nakatali ka, na mabuhay, o bigyan ka ng pagkakataon araw-araw. Na maranasan ang lahat ng to, lahat ng meron ka ngayon. Kasi balang araw, iiwanan mo din lahat ng yan. Yeah, it is. Kasi balang araw, kapag namaalam ka na rin, lahat ng bagay na meron ka ngayon o pinangahawakan mo ngayon, hindi mo madadala yan. Nandiyan ang mga yan para ma-experience mo, para maranasan mo. Kaya, kung ayaw mong may pagsisihan ka sa huli, o kung ayaw mo na mabaliwala yung mga panahon o yung mga kahapon, yung mga kinabukasan at yung present, gawin mo yung gusto mong gawin. Oo, nandyan yung mga hardships, obligations, responsibilities na dapat mong punan. Pero wag mong kakalimutan na may mga bagay o yung passion na pinaglaanan mo ng ilang beses, ilang oras, ilang araw, ilang taon
sa passion na yun. Huwag mong kakalimutan yun. Kasi there's a possibility na baka yun yung mission mo talaga. Sa pagtagal mo doon sa passion mo, doon mo malalaman kung ano yung goal mo. Kaya dito sa podcast na to, habang tumatagal to, parang nagkakaroon na ng liwanag sa akin kung bakit nga ba kailangan kong gawin to. O kung bakit nandito ang team na to para mag-produce ng episode every Sunday. Or minsan namumove, pero at least nagagawa ng paraan. Ang daming posibilidad eh. Ang daming posibilidad sa mundong to. Napakarami. At nasa sayo na lang kung tatahakin mo yung mga posibilidad na yun o papalampasin mo na lang katulad ng mga ginawa ko noon. Na yung mga golden opportunities, kitang-kita ko, witness ko, na dumaan na lang talaga sa paningin ko kasi hindi ko sinubukan. O pinabayaan ko na lang na dumaan sa mga mata ko o sa harapan ko. Kaya wag mo na palampasin hanggat binabalik pa sa'yo ang buhay mo, araw-araw ka nabubuhay, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na at least ma-enjoy mo man lang kung ano yung meron ka ngayon o kung ano yung mga bagay na gusto mong maranasan habang nandito ka pa. Kasi every day is a gift. Hindi siya munting regalo, isang maganda at blessing na nabuhay ka sa mundo para magpatuloy ka sa dapat mong gawin. Kaya natutuwa ako sa mga sinasabi ko rito sa podcast na to, may kakwenta-kwenta naman pala. Kasi ito yung mga bagay na na-experience ko eh. Ito yung mga bagay na na-realize ko along the way. Kaya nga, every time na may encounter akong something new or something bizarre o something amazing sa loob lang ng isang araw o sa bawat araw, lagi ko na lang sinasabi sa Panginoon na maraming salamat po Panginoon ko kasi lagi ako nabubuhay. Dahil hindi ko mararanasan ang mga to kung tinuloy ko yung balak ko noon. Laking pasalamat ko na lang din sa sarili ko na hindi ako bumitaw yung mga panahon na lugmok ako. At least, nararanasan ko to ngayon. At least, may namimit akong iba't ibang tao mula sa iba't ibang larangan at meron silang misyon doon. At nagpapatuloy sila sa dapat nilang gawin. Kaya napakalinaw na ngayon sa akin. Kaya nga minsan, o nung unang upload ko pa lang ng episode sa Turning 25, iniisip ko para saan ba tong podcast na to? Ang tumatatak lang sa akin is, dahil gusto kong malaman, naku-curious ako paano sila nagtatagal sa larangan nila. So, why not alamin natin kung bakit? And now na yung mga taong na kasama natin dito sa podcast na lagi nilang sinasabi na kasi gusto ko rito kasi ito yung mga naanuhan ko na tutunan ko along the way. Ito yung mission ko talaga. Parang doon na tumama sa akin na doon ako natauhan. Ganto pala yun. At lahat ng yun na-experience nila. Because it is bound to happen talaga. Kaya paano na lang kung tinuloy ko yung mga suicidal thoughts ko before? Paano na lang kung tinuloy ko yung balak ko noon? I think pagsisisihan ko.
masasabi ko na, ay, sana hindi ko na lang pala ginawa yun. Kasi hindi ko malalaman kung ano talaga yung papel ko o ano yung magiging kakahinatnan ko in the future o bukas o mamaya o ngayon. Kaya nga napakagandang mabuhay even though masyado malupit ang mundong ito. Balanse kasi, lahat ng 'to balanse. Kaya mahirap kapag pinangunahan mo, mahirap kapag yung gusto mo lang ang masusunod. Kung titingnan natin sa balanse. Pero yun nga, araw ng pagkabuhay, araw kang nabubuhay, araw-araw kang magpapatuloy. Kaya ngayon, isang regalo sa'kin na mabuhay ako araw-araw at sa'kin sapat na yun. Kasi hindi ko magagawa 'to, hindi ko ma-experience 'to, 'di ba? I'm grateful na nagpapatuloy pa rin ako sa mga gusto kong gawin, sa mga dapat kong gawin kasi pinagkakaloob sa'kin ng Panginoon ang buhay ko araw-araw at isang magandang regalo na yun, isang blessing na magpatuloy ulit. Kaya yung mga Pasko na dumaan, lahat sila experience yun. At yung Pasko ngayon, experience 'to. Panibagong experience, panibagong realization, lalo na sa pagtanda mo, iba-iba yung emosyon na mararamdaman mo sa bawat sitwasyon. Kaya nakakatawang isipin, na ganito pala yung tinutukoy ng mga kapatid ko noon, ng mga pinsan ko, ng aking mga magulang. Ganito pala yung tinutukoy nila na nararamdaman nila. At least nage-gets ko na, nauunawaan ko na kung bakit. Kaya nga laging sinasabi sila na balang araw paglaki mo malalaman mo rin, matututunan mo rin pag lumaki ka na. Ito pala yun. Ito pala yun. Nakaka ano, ito pala yung palaisipan na yun, ito pala yung bugtong na yun. Kasi nung mga bata pa tayo lagi nating iniisip, ano ba yung gusto nilang sabihin? Ano ba 'to, hindi ko maintindihan. Okay. Yun pala yun. Hangga't nabubuhay ka, gawin mo yung gusto mong gawin talaga. Wag mo nang sayangin yung pagkakataon. Mag-risk ka kung gusto mo at kailangan mo mag-risk. May kailangan kang i-sacrifice kasi gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Parte yan ng proseso at parte yan ng learning at parte yan ng experience. Ganyan talaga. Kaya nga yung iba nagiging successful or yung iba nagpapatuloy pa rin kasi may mga bagay sila na dapat nilang bitawan. Bagay na kailangan panghawakan. Mga tao na kailangan nilang bitiwan. At mga tao na alam nilang makakasama nila sa journey nila. Kaya somehow, kanina nasabi ko 'di ba medyo iba yung timpla ng Pasko na 'to para sa'kin. Pero ngayon nagagaan o gumagaan yung pakiramdam ko kasi ito yung tingin ko ngayon sa Pasko, pagkabuhay. At napakasarap mabuhay at magpatuloy sa buhay. Ito na naman tayo sa emosyonal. Pero kasi ang sarap matuto. Ang sarap ma-experience ng buhay na 'to kahit hindi patas. Kahit na hindi 'to yung pinapangarap mo. Kaya nga ang hirap kapag umasa ka lang sa pangarap.
Ang hirap kapag lagi mong chine-chase ang dreams mo, pero kung alam mong worth it at alam mong hindi mo pagsisisihan, then you need to experience those. You need to experience those things. Kasi nasa parte yan ng proseso. Ito pala yung Pasko ko. Ito pala yun. Pero, malaman. Yun na yung importante dito sa podcast na to. O sa usapan na to, sa chikahan na to. Ang hirap kasi kapag na-stuck ka na lang sa past, kinakailangan may matutunan ka at umagos ka. Kasi kapag lagi ka na lang nakastuck sa past, hindi ka makakapagpatuloy eh. Lagi mong marereminin sila. Lagi mong maaalala. Lagi mong sasabihin na, sana mabalikan ko to ganito, ganyan. Hindi mo na siya mababalik eh. Experience na lang talaga sila. Part na sila ng past. At ngayon na nasa present ka, make it more meaningful. Kasi mamaya itong present na to magiging past na lang. Yung future mo magiging past na lang. Kaya napaka-importante na nandito ka sa present. Napaka-importante na nagpapatuloy ka ngayon sa present. At buhay ka. Magandang regalo na yun. Yeah. I think that's it. Kailangan ko pa bang habaan tong episode na to? I don't think so. Kasi ito yung nahinuha ko ngayong Pasko. Hindi ko na kailangan pasosyalin pa. Hindi ko na kailangang sabihin kung ano yung kailangan mong ihanda. Experience to. Kaya i-cherish mo na. Pero don't get too much attached. Kasi balang araw, mabibitiwan mo rin yan. Basta lagi mong tatandaan, you're here for the experience. Kasi kinakailangan mong ma-experience yun. Itong present, itong Pasko. Kaya cherish this with your loved ones. Mag-celebrate kayo. Kahit na ano man ang pinagdadaanan. Ganyan talaga ang buhay, pero at least nandito ka. Pinaka-importante na yun. Ayan, I think satisfied na ako sa paghahanap ng konklusyon dito sa pag-iiba ng timpla ng Pasko. Kapag tumatanda ka lang talaga doon mo talaga malalaman doon mo marirealize yung mga ganitong bagay. And I'm happy na sa loob ng episode na to, hindi ko siya pinaghandaan. Ilang araw akong balisa. Ilang araw akong isip ng isip ano dapat yung pwede kong sabihin sa episode na to. Pero at least, dito ko nakalaman. Dito ko naunawaan sa mismong oras na to. Merry Christmas and Happy New Year. Well, maligayang Pasko sa'yo at sa pamilya mo. Mag-celebrate lang kayo kasi mamaya lilipas din yan. Experience din yan. Kaya, mag-enjoy ka lang. Enjoyin mo lang ang process. Enjoyin mo lang ang experience. Enjoyin mo lang ang ride. Yan. I think that's it. That's the wrap up of our episode. Nabigla ako na ito yung mga sasabihin ko kasi ito yung mga pinaghahandaan kong sasabihin dapat sa upcoming episode, but I think iba yung magiging topic natin doon. But I am grateful to be alive.
today and to celebrate the Christmas with you. And again, nagpapasalamat po ang Turn in 25 sa inyo sa pagsuporta niyo po sa podcast na to dahil isang malaking bagay para sa amin. Blessing kayo para sa amin. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa pagtangkilik. Maraming salamat at nandito kayo kasama ko. At maraming salamat. Parang ako nagpapaalam, nakakatakot tuloy. Hindi naman, I mean, talagang syempre ngayong Kapaskuhan gusto ko lang ibahagi, ipangregalo sa inyo na kami ay nagpapasalamat, masaya kami, at gusto naming ibahagi yung saya na yun sa inyo. Kasi deserve niyo yun. Ayun. Merry Christmas! Namamasko po. Pasko, pakain, charot. Pero masaya lang talaga kami. Nakasama namin kayo dito. So, I think, see you in our next episode here in Turning 25 with Ate Rai.